Dahil sa sobrang init nga dito sa Saudi ngayon ay talaga naman matatambakan ka ng mga hugasin. It's me, your mom, si Dij, a stay-at-home mom living here in Riyadh. Kitang-kita niyo naman nga, umaga pa nga lang, bising-busy na nga ako sa tambak ng aking hugasin. Hindi pa nga kami nagbre-breakfast, napakadami na ngang hugasin. At tingnan niyo nga naman kung sino nga ang aking laging bantay kapag andito nga ako sa kusina. Akala mo bagay lagi siyang iiwan. Pero gaya nga ng sabi ninyo, napaka-behave naman yan. Kaya naman wala talaga akong problema at nakaupo nga lang yan dyan. Ay parang mali yata ang aking statement. So anyway, story time muna tayo kung bakit ako natatambakan ng hugasin nga dito sa aming kusina. Abay, syempre, tatlo kami nakain. Charot. So, dito kasi sa Saudi, particular dito sa Riyadh, ay talagang sobrang init na kasi start na talaga ng summer. So, kung dyan sa Pinas ay ang 40 degrees ay sobrang init na at hindi ka normal na temperature dyan, ay dito naman sa Saudi is halos normal na siya. Given na desert country talaga tong Saudi, kaya naman sobra talaga ang init. So, ayun, kapag nabukas ka nga ng gripo ay talaga yung tubig na lalabas ay parang galing sa bagong pakulong tubig. Lalo na kapag yung mga tanghaling oras, yun talaga yung katirikan ng araw. Pagkatapos naman sa gabi ay konting init na lang pero mainit pa rin yung tubig. Kaya naman naiipon yung mga ibang ligpitin. Ganun. Anyways, next time na natin pag-usapan yan at mabalik na tayo dito sa ating video. So, siguro naman inapansin nyo nga naghuhugas tayo dito ng seafoods katulad nitong pusit, hipon at itong alimasag. Dahil for today's video nga, inaisipan ko magluto ng boiled seafood. Kaya naman siguro mga around 10 a.m. talaga nagpre-prepare na nga ako ng aking lulutuin kahit pang dinner pa to. Since wala rin naman tayong kasama dito sa bahay at meron nga tayong alaga ay pa-sundot-sundot or pa-tigil-tigil yung paggawa natin dito sa kusina. So, habang nandito nga ako sa kusina, ay papunta-punta or pabalik-balik ako dun sa kwarto para i-check kung ano nga yung ginagawa ni Aizen. So, buti na nga lang nga ay behave yung bata at nanonood lang siya at naglalaro. Pero paminsan-minsan, nangungulit siya dito sa akin kapag may kailangan nga siyang ipakita. Well, ganyan talaga ang buhay nanay. Kailangan pagsabayin lahat, di ba? So, umaga pa lang nga, pinakuluan ko na yung mga seafoods para pagluluto ko ngayong hapon ay okay na nga. So, ayun nga, pagdating nga ng hapon, nakatlog na si Aizen. Kaya naman sinimulan ko na yung pagpre-prepare nga ng ibang sangkap katulad nga nitong bawang at sibuyas. Dahil siguro around 4:30 na ngayon at nagmamadali na ako dahil alam niyo naman na pauwi na nga si daddy. So, buti na lang nga hindi tayo nahihirapan sa paghihiwa nitong bawang at sibuyas dahil meron tayo nitong manual grinding or grinder pa. Sa panahon natin ngayon ay talagang napaka-convenient na talagang gumamit ng mga ibang kitchen tools na magpapadali ng pagluluto natin. Katulad ng ngalan nito. Kasi kapag gumamit ka ng mga ganitong kitchen tools ay talagang hindi ka na mahihirapan ng bonggang-bongga. So after ko ma-prepare yung mga ingredients na kailangan ko ay nagsaing na nga rin muna ako para habang nagluluto tayo ay tuloy-tuloy na. For sure, pagkatapos din natin magluto ay luto na tong sinaing natin dahil rice cooker lang naman yung gamit natin. So baka nagtataka kayo kung bakit hindi ko dito na-share yung recipe ko ng boiled mixed seafood ay isi-share ko na lang next vlog para naman meron tayong content. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Till our next vlog. Bye!